Good morning from Taylorville. Ayan, from Taylorville na, hindi na from New York, hindi na from Chicago or even Springfield. At wala na tayong nasisilayang matataas na building. Patag na ulit. At ang kagandahan naman, sariwang hangin na ulit. Yan. Anyway, kakagising lang natin. Off ngayon ni Teens, 2 days. Pumasok na rin siya since nakabalik tayo rito. Tapos yun, ngayon nga lang tayo nakapag-vlog ulit kasi nagpahinga kami. Pahinga lang, hindi naman recover talaga na kasi okay naman kami. Ang good thing, kahit na walang, anong tawag doon? Walang humpay ang aming paglalakad sa New York and Chicago. Okay naman, hindi naman namaga or sumakit yung mga hita namin after. Kasi usually, di ba, after mong maglakad ng malalayo, tas nakapagpahinga kapag gising mo, medyo sore yung mga hita mo. Pero, ayun, sa amin okay naman. Kaya, ayun, it's a brand new day. It's a brand new vlog. Maraming salamat sa pagsama nyo pala sa amin sa New York and Chicago. Ang dami nagko-comment sa inyo na parang naisama ko na rin kayo mamasyal. Kaya yun, meron na naman tayong mga susunod na trips na pinaplano. Abangan nyo yan. Pero for now, dito muna tayo sa Taylorville. Kailangan natin mag-regroup. Kailangan natin bumawi sa mga nagastos natin. Yan. So, yun, marami rin nagtatanong sa amin about sa mga gastos, like mga daily expenses namin dito or even yung mga travels namin. Isa lang po laging sinasagot ko, mahirap po kasing mag-vlog about it kasi iba po yung dynamics ng family namin, kasi aminado po kami, medyo magastos kami. Ang hirap po i-compute sa amin yung mga basic kasi usually pag magbibigay ka ng mga vlogs about it or mag-share ka about it, kailangan mong ipakita yung mga basic gastos na ways na makatipid, no? So ayoko maging bad example or ma-misinterpret ng mga viewers natin yung mga pinapakita naming gastos. Kaya mas mabuting ganito na lang, no? Sumama na lang kayo sa biyahe namin or sumama na lang kayo sa mga vlogs natin everyday. So from time to time naman or every now and then, minsan pag nagvo-vlog naman tayo, fina-flash ko naman sa screen yung cost ng bawat ginagawa namin, like minsan yung grocery or yung transportation. Pero to make a full vlog about it na yung breakdown ng gastos, yun, wag na lang po kasi yun nga, iba po kasi yung way namin ng paggastos versus sa mga nag-i-expect kung paano sila makakatipid, no? So, ayun. Anyway, papasok tayo sa war zone. Papakita ko sa inyo. Ito ang war zone. Nandito tayo. Dahil speaking of recalibrate, regroup, yan, nagre-restock na ulit kami ng aming ulam for the next 2 weeks, 3 weeks, ganyan. Kung ano-anong mga niluluto ni Teens. Ayan, may mga nakaabang pa. Boss, ito si Pixar. Pixar, kamusta ang New York and Chicago trip? Playing chess with Nakikipaglaro daw siya ng chess. Huwag natin pakailaman. Anyway, ayun. Dito tayo sa war zone. Kanina pa nag-start si Teens. Namili na rin sa Kroger. Tapos, ito. Tayo magsisimula na rin tayo sa ating war zone. Yung mga hugasan natin. Si Teens nakapagsimula na sa kanyang sariling war zone. Ayan. Okay. Ikaw, kamusta ang Chicago-New York trip? Pagod. Teka, bago tayo maghugas ng mga pinaggamitan, hindi pa naman daw tayo kailangan ni Teens. Gusto niyang makafocus sa pagluluto. Kaya sabi ko, dito muna tayo sa labas. Magpahangin muna tayo. Siya nga pala, for the past days, napakainit na ng panahon, no? Tuwing gabi, hindi malamig pero presko. Pero yun nga, tuwing araw mainit na.
Kaya mas masarap dito sa labas magpahangin. Ang kagandahan dito sa lugar namin, katabi namin puro puno. Kaya nakaka-minimize din nung init na pumapasok sa bahay. At maging dito sa pinag-uupuan ko ngayon. So, siya nga pala, sabi ko nga habang nasa sariling war zone si Tinsel, bago tayo sumugod. Magsha-shoutout muna tayo dahil napakarami ko ng utang sa inyo. Naipon ang ating mga shoutout. So, mag-aano lang muna tayo, mga first few shoutouts, tas tuloy na lang natin as the vlog goes, no? So, simulan natin kay Chezel Valera. Yan, palaging nakaabang sa mga vlogs natin every evening. Yan. Salamat po sa pag-abang po sa mga vlogs namin at pag-support. Taga Wheeling, Illinois po sila at pinapa-shoutout niya ang kanyang friends in California na si Pau, Echo, Rafa, and Rory. Yun, Ma'am Chezel, maraming salamat po. Next po is si Virgilio Pulido from Long Island, New York. Yan, New York, New York. Always watching our vlogs. Yan. Shout out po sa kanyang wife na nurse na si Miss Olivia. Yan, Sir Virgilio and Ma'am Olivia. Kamusta po sa inyo? And salamat po. Si Tad Sebastian. Shout out to Crevex Matias, ang birador ng Lancaster, Pennsylvania. Yan. Sir Tads, thank you po. Next. Yan, tingnan na natin sa papel eh. Yan, si Richelle Ricker. Shout out sa Dining Services of University of New Hampshire. Ito, hindi ko alam kung na-shoutout ko na before, baka na-miss out ko or something, pero ulitin na lang natin. Si Ma'am Luna and Larry of Las Vegas. Sabi ni Ma'am Luna, nahatak niya si Sir Larry na manood ng mga vlogs natin, kaya palagi na silang nanonood. And yun, yung sa pamamagitan ng vlog natin, nung travel natin sa New York and Chicago, sabi nila para na rin daw silang nakarating sa mga pinuntahan natin. Kaya Ma'am Luna and Larry, maraming salamat po, and kamusta po dyan sa Las Vegas. Next, si Kid Raul. Pero si Kid Raul kasi sabi niya, shout out ko daw siya pag napapunta na kami ng LA or any state sa West, no? Pero wag na natin antayin yun, isa-shoutout na kita, Kid Raul. Kaya salamat and continue supporting our vlogs lang. Tapos paalala mo na lang pag magta-travel kami sa West or sa Cali, let's say, paalala mo na lang, shoutout ulit natin. Si Nita Laksamana, shoutout sa friends niya in New York. Yan, hi Ma'am Nita, kamusta po? Lilian and Rowell Sadsad of Union City, California. Yan, si Ma'am Lilian, nurse na po ng 40 years sa hospital, no? Tagal na no, 40 years. Then nag-retire na po siya last 2024. So Ma'am Lilian, salamat po sa panonood ng vlogs. Enjoy your retirement po. At least, di ba, nasasama nyo po yung panonood sa vlogs namin sa pag-enjoy nyo sa retirement. So, kamusta po Ma'am Lilian and Sir Rowell? Ito naman, shout out sa kanyang wife na si Doris from Gale, and kaka-approve lang daw ng kanilang visa. Yan, congratulations po sa inyong dalawa. Sabi niya sana ma-meet din daw tayo. And yun, sana po sa Illinois kayo. Though napakalaki po ng state of Illinois, dito lang naman po kami sa Taylorville, pakalat-kalat. And hopefully nga ma-meet namin kayo or kung sino man pong mga subscribers po natin. If ever din po makita nyo kami pakalat-kalat, wag po kayong mag-hesitate na lumapit. Hindi naman po kami nangangagat. Yan. Tapos may in-indicate si Sir Gale na New Mexico and Santa Fe. Hindi ko alam kung may pinapa-shoutout siya doon or doon kayo ma-assign. Pero anyway, congratulations po ulit sa inyo for the visa approval. Roderick Salem of Kuwait. Yan. Parang kasama na rin daw natin sila sa mga gala natin. Yun, same po kay na ma'am kanina, no? Kay Luna and Larry, na para rin silang nakakasama sa mga travels natin. So, shout out daw sa kanilang anak na si Mateo, Sam, and Sandra, and praying na makapasyal or tumira sila sa US someday. Yun, manifest
pray po natin, always think positive, and of course, kasama din naman dyan yung hard work, no? At alam kong lahat naman tayong mga Pinoy, kailangan talaga alam natin may katambas na hard work para makamit natin yung mga minimiti natin. And of course, pinaka-importante sa lahat, dasal. Eddie Rodriguez, yan sir, kamusta po? Sabi niya, living in Illinois for 29 years. Ito yata si sir na kinamusta po tayo as a fellow Illinoisian. Yan, tama ba yun? So sinabi niya lang na good luck po sa aming pamamasyal. Yan, maraming salamat sir. And kung papipiliin po siya nung city ang paborito niya, of course bias daw po siya sa Chicago. Yan. So sir, kamusta po dyan? And regards po sa family. Okay, mamaya na yung ibang shoutout natin at ano muna tayo sa war zone. Magsisimula na tayong magligpit. Ito na po. Nakalagay na sa kanyang-kanyang mga lalagyan. Pork steak. Ready na rin yung mga masasarap na sibuyas. Oh. Salamat sa ating chef na nurse na TikTokeris. TikTokeris ba tawag doon? Oh, siya nga pala, yung TikTok ni Tinsa. Tinsel goes to Taylorville. Yan. Lately, marami-rami na po siyang entry doon. Check nyo na lang po. Maganda. Magbawas ng linis. Ay, pakugasan ko. Okay, busog-lusog na naman kami sa aming tanghalian. Yun. Bali yung niluluto ni Teens, hindi yun yung kinain namin kasi yun yung magiging bagong stock namin for the next few weeks. Bali yung kinain namin yung mga remaining stock namin, which is sinigang. Kahit mainit ang panahon, nagsinigang kami. Pero masarap pa rin, di ba? Sinigang. Tapos ngayon, driving tayo, which is papunta tayo ng Springfield. Kung makikita nyo, hindi ko kasama si Teens at si Pixar kasi hindi ko na talaga sila sinama at ayaw na rin nila sumama. Gawa ng, ang pakay natin sa Springfield is ipapa-check up na natin tong kotse. Na-hit na natin yung 5,000 miles. So, yung kinuha kasi natin tong kotse, meron tayong kailangan ipa-service na 5,000 miles and also 10,000 miles. Hindi ko lang alam kung may 15 and 20 pa, which is itatanong ko mamaya. So, alam naman natin pag pina-service natin, it will take 1 hour, 2 hours. So, actually hindi ko alam dito sa US kung paano yung service sa mga kotse na ganito, no? First time natin ma-experience. Kaya, yun, samahan nyo ako. Kasi sa Pilipinas po, pag nagpapa-service tayo ng kotse natin, which is dinadala rin natin sa kasa, inaabot ako ng 3 to 4 hours yon. Kaya ang ginagawa ko, lumalabas muna ako, nag-workout tayo sa malapit na gym and then babalikan na lang natin yung kotse, which is hindi ko magagawa sa case dito sa US dahil yun nga, wala tayong extra car or hindi madali ang pag-commute pati sa Springfield, no? So mai-stack lang tayo sa dealership habang inaantay matapos ipa-service to. So ayun, wala tayong idea talaga kung anong gagawin nila for the 5,000 miles. Actually, nasa 5,500 miles na yung mileage ng kotseng to. Nagpa-appointment pa kasi tayo sa Toyota 2 to 3 weeks ago. So itong date na to ang pinaka-earliest na appointment na nakuha ko. Kaya yung mga 2 to 3 weeks, kumuha pa tayo ng milyahe, no? Ginagamit kasi natin sa DoorDash, yon. Pumupunta tayo ng Springfield, pabalik-balik. And also, kaya umabot din agad ng 5,000 miles to dahil ilang beses tayong nag-road trip, no? Pumunta tayo kay Utol sa Tennessee.
nag-Indiana tayo, nag-St. Louis, Missouri tayo. Tapos, ano pa ba? Yun, may mga upcoming trips pa nga kami, which is, bago natin gawin yun, pa-service na natin to para hindi naman bumigay or pumalya, no, habang nag-road trip tayo. So, yun, samahan niyo ako. First time ma-experience ko kung paano magpa-service dito, which is specifically Toyota. So, baka applicable din to sa mga ibang dealerships or brand ng kotse, no? So, for now, dahil Toyota tayo, so sa Toyota tayo magpapa-service, and i-avail natin yung mga benefits niya, which is ito nga, hindi ko alam kung benefit talaga or kung may babayaran tayo. Kung sa Pilipinas kasi, pag nagpa-service tayo, lalo na under warranty pa yung kotse namin, ang binabayaran ko is yung labor and yung langis. Tas other than that, yung pag-check ng mga bearings, yung wheel alignment, yun, sagot ni dealership yun. So ewan ko lang dito sa US kung same ang procedure, pero malalaman natin. So okay, Springfield tayo. Samahan nyo ako this time sa pagpapaservice ng kotse. Though hindi na tayo papasyal, pahinga muna tayo sa pasyal. Okay, we're here. Ano ba yung ano nila? Showroom nila? Parang hindi pa. Sarado pa rin. Hindi pa tapos. Opening soon. So dito pa rin tayo. Okay, dito na tayo. I-ready lang natin yung mga battle gears natin. Dadalhin natin yung mga papeles. Owner's warranty. Kailangan ba itong owner's warranty? Anyway, ito pala. Warranty and maintenance guide. So, dalhin natin to. Dalhin ko na rin tong owner's warranty. Hindi ko alam kung ano yung mga tamang dalhin eh. Nandyan lang siya. Even yung rehistro and insurance, dalhin ko na rin para hindi tayo pabalik-balik. So ito, ready lang tayo. Siya nga pala, yung Toyota pala dito, yung pinagkunan namin yung 3 months ago. Dito kami sa dealership ng Audi and Volkswagen. Dito pa yung office ng Toyota. Nakiki-office sila kasi under construction pa yung mismong office nila. So until now, ganun pa rin. Pero halos patapos na. So ito yung Toyota. Halos patapos na. Diyan tayo dumaan kanina, nakalagay opening soon. So hindi pa talaga tapos. Sayang, no? Diyan na sana tayo dumiretso. Tapos may nakalagay na dun sa appointment message sa atin kung sino yung hahanapin nating advisor. So, yung last time na ahente naman na nag-sale sa amin, si Jordan yung pangalan. Tignan natin kung nandito siya today. Nakita ko na siya. Pero magtatanong muna tayo about... Yeah, I have a service appointment today for the car. That's on the other side. On the other building, go all the way. Oh, other building? It's open already? No. Oh, no, all right. Go all the way to the other side of the building. All right. And there's a garage door there. So, mali yung diniretso natin. Ito kasi yung address na nilagay. Sa sales pala to. Okay. Ikot-ikot. At
least next time alam na natin. Ito yung mga learning curve natin eh. Pag mga first time natin ma-experience. So wag tayo dito. Doon daw sa kabilang building. Saan ba ang daan nila? Ito. On the other side. Okay. So nandito tayo sa kabilang side ng Toyota. Ito yung pinag-entrance natin. So ang sarado pala is yung sales nila. Yun pa yung hindi pa tapos. Pero yung sa service nila, dito na sila nagsa-service. So may natanungan na rin kasi ako. Ito daw ako dumiretso, yung pintuan na to na employees only. Ayan, pumapasok din sila. Thank you. Yes, sir. How you doing? Oh, Merv Butler? Alright. Hi, I'm John. John, Yeah. I went straight there. Oh, no, you fine. It'll be on that corner. Alright. How you doing today, man? Yeah, I'm good. So I'm here for the 5,000 mileage. God. All right, and will you be waiting on the vehicle today? What? Will you be waiting on the vehicle? Yeah, how long will it take? Um, How many hours do you think? probably like an hour and a Oh, half. that's fine. Okay. Actually, that's fast for what I expected. Perfect. Heck yeah. Yeah. 217. That's my number. Perfect. And then do you have those keys? Oh, yeah. Can I check first my things before? All right. Okay. So, okay na. I-check up na nila 1 to 2 hours daw. So ngayon, ito, papasok pala tayo sa loob. Dito yung service nila. Yan, dito nila gagawin yung kotse. Dito nila isa-service yung kotse. Ngayon, ihahatid tayo sa ano? Ihahatid tayo sa lounge or waiting area. So sa tingin ko, ibabalik tayo dun sa unang pinagtanong. Kasi dun ang sales. Ayan. This door, right? Yep. All right. Thank you. Thank you. Yes, sir. And if you go, you can sit anywhere under this All right. right here. And then we have coffee, we have beverages right there. sure. And then to the left, we have the bathrooms. Jordan. Hi there. Yeah. Si Jordan, yung ahente namin. So, sabi nila, libre daw ang libre soft drinks, libre kape. You have water there, right? Yep. Water first. So hot. Yeah. Tubig muna. Kasi pag sinoft drinks natin, mas lalo tayong mauuhaw. Sarap. Grabe. Si Jordan, meron na namang customer. Mukhang bebenta na naman. Okay, oras na ng pag-aantay. 1 to 2 hours daw yung gagawing service. Hopefully shorter, no? Para makauwi agad tayo. Pero naisip ko, okay lang din. Sagarin na nila yung 2 oras para mas thorough nilang ma-check yung kotse at ma-inspect. So, sabi ni Merv Butler pala yung pangalan nung magsa-service sa atin, yung nag-meet sa atin. Sa Pilipinas kasi ang tawag sa kanila is service advisor. So dito wala silang title or anything eh. Dun sa text message nilagay lang Merv Butler eh. So anyway, i-ano na rin natin siya as service advisor natin. So ang sabi niya, ang gagawin sa kotse is yung multi-point inspection. Yan, yun yung gagawin. Tapos i-check nila yung bearings, yung gulong, yan, parang wheel alignment sa atin. So everything gagawin nila. In short, yun yung sinasabi ko na ginagawa rin sa Pilipinas na PMS, yung preventive maintenance service. Yan.
So free yun, wala tayong babayaran. And even yung mga ibang miscellaneous na gastos like labor or free daw. Ang coverage ng kotse namin, which is yung benefit namin for the warranty, is up to 25,000 miles. So meron pa tayong 10, 15, 20, and 25 na free of service, and even sa mga labor or etc. etc. So yun, panatag tayo hanggang 25,000 miles, or yung date na expiration niya, which is March of 2028, whichever comes first. So ayun, yun yung warranty na nakuha namin for the car. And also, hindi na kinailangan to, hindi na hiningi even yung registration or insurance, dahil siguro everything is in the system na, no? Kasi habang kinakausap tayo ni Merv Butler, nakaharap din siya sa computer eh. So parang may knowledge na rin siya before tayo harapin. Yun, even ID nga hindi na hiningi kung sino ako eh. Basta hiningi lang yung susi, gusto na nilang simulan yung service, and then yun, nandito na tayo. So yun ang pinagkaiba sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi kailangan dala mo yung warranty booklet mo, may pipirmahan sila ron. Tapos yun, hihingin mo yung ID mo, i-check mo na kung ikaw ba talaga yun. Tapos mag-aantay ka ng 3 to 4 hours. Yun yung nakasanayan ko, 3 to 4 hours. So dito 1 to 2 hours. And tingnan natin kung 1 to 2 hours ba talaga. So sinimulan na yan kanina, inorasan ko na. So yun yung difference sa Pilipinas at dito. Ang hindi ko lang alam, ang pinagkaiba is sa Pilipinas kasi pagtapos ng service ng kotse, ika-car wash pa nila. Yan, sobrang linis, naka-tire block pa. Hindi ko lang alam dito kung kasama yung car wash, which is makikita natin mamaya. Nakita ko nga dun sa building nila kanina habang umiikot ako, meron silang lugar for car wash. So umaasa tayo na baka maisama. Pero kung hindi man, well, at least alam natin ganito yung magiging service natin moving forward. So yun lang, pampanatag loob yung car wash di ba? Iba rin yung nagawa ng kotse mo, bagong check up lahat, tapos bagong car wash pa. Maganda yung ganung pakiramdam na i-drive eh. Pero anyway, yun, wait muna tayo dito ng 1 to 2 hours. Tapos si Jordan, gusto ko sanang makatsikahan, makamusta, kaso lang busy siya sa kanyang kliyente. Siguro pag nakita natin lumuwag-luwag siya, puntahan natin. So anyway, ngayon, tapos na. Bali, nasa 1 hour 15 minutes din ang total. So kasama na dun yung yung pagkausap ko sa kanya bago at after ng service. So medyo natagalan din ng onte kasi nakipagtsikahan pa tayo. Tapos ang kagandahan, may pinirmahan lang ako sa papel sa kanila, copy nila. And then binigyan na rin tayo ng copy natin. Ito yung breakdown ng mga ginawa nilang service dito. So to make it short, masyado kasing detalyado to. Chinek na nila lahat, detalyado tong kotse, and ang findings nila is good to go for another 5,000 miles. Yan. So ready ulit to road trips for another 5,000 miles. Kaya yun, pagandaan ulit natin yung mga road trip natin. Yung change oil naman, yun nga sa 10,000 miles doon nila i-change oil. So covered lahat to hanggang 25,000 miles or hanggang March of 2028. So yun, itatago natin to for reference, for filing, para may history tong kotse. Alam natin yung mga ginawa nila. So ang medyo sabi niya keep an eye ko is yung tires, no? So good pa naman yung tires natin, pero of course syempre yung mga next 10,000, yun daw yung titignan nila ulit kung okay yung tires. Pero usual naman daw sa kanila yan. Usually pag mga 10,000 miles, 15,000 miles na ibabalik mo, usually ang tinitingnan muna nila dyan is yung mga gulong. Yan. Pero when it comes to makina, everything, dahil subok na nga si Toyota, hindi sila masyadong concerned about that. Pero yun nga, chine-check naman nila thoroughly isa-isa. Okay, so wala tayong binayaran. Nakalagay dito 000. So, okay.
Yan, sunny day na naman dito sa Springfield. Pero may ulap dun eh. Medyo dumilim-dilim eh. Kagabi nga eh. Biglang umulan, nagka-thunderstorm. Parang bumabagyo. Pero yung umaga, wala na. Okay. So, bago tayo lumarga, mga 40 to 45 minute drive din yung gagawin natin. Mag-shoutout muna tayo. Ito yung pagpapatuloy ng ating shoutout. Kaninang umaga meron, ito na yung part 2. So simulan natin kay Miss Lelaine of Brookfield, Illinois. Sabi niya, ang Brookfield is the land of the Lincoln. So hello po dyan sa Brookfield, Ma'am Lelaine. Natutuwa rin po siya kay Pixar dahil ang tapang niya raw doon sa The Ledge, no? Yung pinuntahan namin sa Chicago kasi si Miss Lelaine, sabi niya kalahating paa lang ang kanyang naitapak doon. So again, Miss Lelaine, salamat po sa pag-support sa vlog, and hi po dyan sa Brookfield, Illinois. Ito, nakakaaliw din tong sunod na nagpapa-shoutout kasi bata siya. Naalala ko may nagpa-shoutout din sa ating bata before, which is si Lucas, 7 years old. Ito naman, 8 years old from North Carolina na si Yuan. Lagi do po siyang nanonood ng mga vlogs natin. Maraming salamat, Yuan. And meron siyang pa-shoutout sa kanyang daddy, Jeffrey. And message din, hindi lang shoutout. So, babasahin ko yung message niya sa kanyang daddy. So, Happy Father's Day, Daddy. Thank you for everything you do for our family. Yan, ba? Ang sweet ng batang to. Meron din siyang pa-shoutout sa kanyang lola, Chato, in Kuwait. At may message din siya sa kanyang lola. Sabi niya, Miss you so much, Lola. Sending lots of love and hugs. Yan. So, hello po, Sir Jeffrey, Ma'am Chato, and of course to you, Yuan. Yan. Salamat. Next is si Jason and Pauline. Yan. Sabi nila, same lang po yung naging arrival nila dito sa US tulad po sa amin. So, that's sometime January or February this year. So, congratulations po sa atin, ang ating kapwa immigrant. So, taga ano po sila? Taga Danville, Pennsylvania. So, kamusta po, Ma'am Jason and Pauline? Maraming salamat po sa pag-support po sa vlogs. Yan. Next, si Rachel Ann Buenaventura. Shout out daw na sa hubby niya na si Nars SJ. Nars SJ meaning Nars is nurse. Nurse ba yun, no? So, Sir SJ and Ma'am Rachel, maraming salamat po. More power din daw kay Teens at Pixar. Yan, salamat po. Sabihan ko na lang po sila. Next po, nagpapa-shoutout po siya sa kanyang wife na si Marilyn Rivera. 31 years ng nurse sa Cleveland, Ohio. Pero retired na po. So happy retirement din po, Ma'am Marilyn. And yun, maraming salamat po sa pagnood ng vlogs. Enjoy your retirement po. Alessandra, yan, nagpapa-shoutout sa cousins niyang si Pamela and si Borge. And family niya sa Maryland. Yan, so kamusta po Ma'am Alessandra, and kamusta rin po Pamela and Borge. Yan. Nagpapa-shoutout din po ang Noche family ng Chicago. Yan. Die-hard Chicago Cubs and Chicago Bears fans po sila. So Noche family, hi po dyan sa Chicago. So, ayun. Balik na tayong Taylorville. Ayan po, sa mga nagre-recommend po ng Portillo's na subukan namin sa Chicago. Yan po yung reason kung bakit hindi po kami nagtatry doon, kasi meron po dito sa Springfield. Yan, anytime kasi pag pumupunta kami rito, pwede po kaming sumubok dyan. So, ang mga tinatry po namin sa Chicago, yung mga wala po rito. Anyway, maraming salamat po doon po sa mga nagsasuggest about Portillo's. Okay. So, next day tayo. Today is June 12, Friday. So, ang June 12 dito sa US, ordinary day. Pero dyan sa Pilipinas, Independence Day. So, holiday po sa Pilipinas, and I think long weekend. So, marami ang nagpaplano or nakaplano na ng kanilang mini vacation. Kami kakatapos lang ng aming mini pero malupit sa paglalakad na vacation. Yan. So, bago ko po tapusin yung vlog, gusto ko pong, ito yung panapos ng vlog natin. Ito yung special part ng vlog natin. Kasi po, meron po kaming
subscriber na nag-effort pa po talaga, nag-abala pa ng kanyang oras para po sa amin. At nagpadala po siya ng greeting card po. Ito po yun. Hindi ko na lang po papakita yung harap kasi nandun yung address po niya, no? So, confidential na lang. Pero, she's from Oregon. Yun na lang po ang pwede kong masabi. At ito po yung greeting card niya. At binuksan na po namin yung greeting card. Ito po siya. So, ang nakalagay po sa greeting card is, bravo, wow, hooray, excellent, way to go. Yan. Tapos, ayaw niya na rin po ipamention yung kanyang buong pangalan. Pero, itago na lang natin siya sa pangalang Ate Joyce. Yan. Hello, Ate Joyce sa Oregon. Say hi to Tita Joyce. Hi, Tita Joyce. Yan, si Pixar po. So, magbabasa po ako ng bits and pieces ng kanyang sinulat sa card. Medyo mahaba po. Magbabasa lang po kami ng kaunti. So, si Pixar, papabasa ko po sa kanya. So, sisimulan po natin ng To Teens, Jet, and Pixar. A simple congratulations just isn't enough. Yun, maraming salamat po sa pag-congratulate po sa amin. Siguro po yung congratulations nyo, you're pertaining po sa as a new immigrant, yung pag-settle po namin dito sa US, kaya maraming salamat po. So, si Pixar po may babasahin din po. So, dito ka. Congratulations on Pakita ka naman sa camera yan while you're reading. Yan. Congratulations in reaching your American dream. I was at Walmart and when I saw the Lunchables, I thought of Pixar. Okay. So, sabi po ni Ate Joyce, yung nasa Walmart daw po siya, naisip niya si Pixar. Kaya po, ang nangyari, dito po sa loob ng card, may nakaipit pong tumataginting na 1,000,000 piso. Hindi, joke lang po. May inipit po si Ate Joyce na Walmart gift card, yan, na may laman po na $20. Naisip niya po si Pixar, siguro yung vlog po namin na nag-Walmart kami at bumibili siya ng Lunchables kasi paborito po ni Pixar yon. So, naisip niya po si Pixar buying Lunchables at binigyan niya po ng $20 gift card si Pixar pambili ng Lunchables. Okay? So, gamitin na lang po namin to sa susunod na vlog para din po makita nyo na pinipurchase ni Pixar ang kanyang Lunchables. Ma'am pala, Ate Joyce nga pala. Ate Joyce, nakakahiya po yung ginawa nyo pero yun, sobrang appreciative po kami at maluwag po namin tinatanggap yung $20 gift card nyo kay Pixar. Very thankful and very grateful po kami sa ginawa nyong effort, sa ginawa nyong appreciation. Sa totoo lang po, manood lang po kayo ng vlog namin. Enough na po yun sa amin. Sobrang thankful na po kami. Hindi lang po kayo, pati po mga subscribers and viewers natin. Yun, support lang po sa vlog. Sobrang okay na po sa amin yan. Hindi na po namin talaga kailangan ng mga ganito. Pero since, yun nga, nag-effort po kayo, Ate Joyce. Yun, sobrang salamat po. At yun, abangan nyo na lang po yung mga susunod na vlogs, kung ano po yung magiging content natin. Basta isisingit natin na pabibilan natin si Pixar ng kanyang Lunchable using this Walmart gift card. So, anong sasabihin mo kay Ate Joyce? Thank you. Thank you. Okay. So, ayun lang po. Maraming salamat po, Ate Joyce ulit. And maraming salamat po sa mga viewers natin na palaging sumusuporta. Yun. So, tapos yung mga shoutout natin before, yun, maraming salamat po sa palaging request nyo, sa pag-comment nyo. Yun po, kayo pong bumubuhay ng channel, kayo po ang dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong gumagawa ng mga vlogs, kaya boring yan, kaya masaya. Ayoko nang malungkot, basta good vibes lang tayo. So, kita-kits po tayo sa susunod. See you next vlog. See you to the next vlog. See you in the next vlog. Okay. Sige po, bye-bye. Ito yung gift card na.
the whole, not cover your ads. Yan. And then when you pay, you will scratch that. That's the PIN code. So don't scratch it yet because it's confidential. Okay?